Sister Cherry. Amen. Yes, Lord. Pinagpala po ba ang bawat isa ngayong gabi? Sumigaw ng amen. Amen. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa paalala. Meron po tayong gawain Sa loob ng isang linggo. Ito po ay pinapangunahan ng Miyerkules, 7 to 9 PM, Ganun din po sa Biyernes, 7 to 9 PM, at ang pinakamahalaga Ang gawain po ng ating Panginoon ngayong linggo, 9 to 11 AM ng umaga umaga at sa gabi naman po ay 7 to 9 PM. Ayun ang Ayun lang po. sa Diyos Sa pinakamataas. na papuna. Karagdagang paalala po sa first Sunday of the month, ang gabi po ay hindi po tayo dito church po, doon po tayo sa GKMCC Alabang, kung saan po ang founder po ng GKMCC. At ano po, at the first speaker po natin ngayon ay si Pastora Mercedes Abanyeg. Diyos po ang kapatid. Palakpakan po natin siya ng malakas. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa lahat. Ngayon po, ako po ay mangangaral po unang first speaker po sa gabi ito. Salamat po na sa gabi ito at ako'y binigyan ng pagkakataon para mangaral po. Amen. Sige po, at tayo po ay manalangin muna. Yes. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoong Diyos, na nandito kami, Panginoong Diyos, para sa iyong gawain. Panginoong Diyos, ako po ay magsasalita sa gabing ito, Panginoong Diyos. I-anoint mo, Panginoon, bigyan mo ako ng wisdom, Panginoon, power, Panginoon, na masasabi ko lahat at may paliwanag ko, Panginoon, lahat ang para sa pangangaral na ito. At i-anoint mo, Panginoon, ang aking dila, Panginoon, na lahat ng aking sasambitin ay manggagaling sa iyo, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyo ang kapurihan, pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ngayon po, ang pamagat po ng aking ipapangaral ngayon ay ang pamagat na Women in Power. Amen. Women in Power, faithful stewardship, understanding the role of stewardship, and supporting and sustaining Kingdom Initiative. Amen. Oo. Women in Power. Ang ibig sabihin po ng Women in Power, kapangyarihan ng isang babae na tayo po ay dito sinasabi na faithful stewardship, na magiging tapat tayo sa lahat at naintindihan natin na lalo maintindihan natin na tayong mga babae at yung mga papel natin bilang isang babae na pwede din natin gawin. Tulad ng para sa tayo ay pwede tayong tagapangasiwa ng simbahan. At para suportahan at mapanatili natin para sa kaharian ng Diyos. Amen. Meaning na ang kapangyarihan ng kababaihan na magiging tapat sa lahat ng bagay, lalong-lalo sa paglilingkod sa Diyos. Na minsan, pinili natin na ang maging responsable tayo sa mga bagay-bagay para sa Panginoong Diyos. Na talagang tayo ay devoted sa Diyos. Tayo ay devoted sa Diyos para sa mga buhay natin. Kaya alam naman natin na ang Diyos ang may kapangyarihan sa lahat at siya ang may gawa sa ating buhay. Pero hindi lang naman natin masasabi na para sa Diyos lamang. At para din naman sa ating pamilya, sa bahay natin. Para din sa ating trabaho, kung may mga trabaho tayo, na dapat sabay-sabayan ay magagawa natin para tayo ay magtagumpay sa ating buhay. Pero nandyan tayo, na dapat maintindihan natin na ang lahat ay magsisimula sa mga ginagawa natin.
sa pagsuporta at manatili para sa kaharian ng Diyos. Dahil ang Diyos ang may makapangyarihan sa lahat. At kahit sa ating mga pamilya, sa trabaho natin, kung may trabaho tayo, na dapat ang Diyos ay nandyan palagi sa buhay natin. Amen? Na kahit babae tayo, ay mayroon din tayong kapangyarihan na tagapangasiwa. Tagapangasiwa. Huwag ka lang umano. Sorry po. Na yun po, na kahit babae lang tayo, ay mayroon din tayong mga kapangyarihan na tagapangasiwa ng mga bagay-bagay para sa pamilya natin, sa trabaho natin, at para din sa Panginoong Diyos. Na, di ba minsan, na sinasabi natin na kailangan, kung mayroon tayong mga problema dumating sa buhay natin, i-let go natin yan. Yung mga bagay-bagay na tulad yan. Kasi tulad ng mga negative thoughts natin, na pag mga isip natin na hindi nakakatulong sa buhay natin, yan kasi ang isang bagay na tayo ay hindi magtatagumpay. Kaya minsan, mga ganyan, mga negative thoughts natin, mga hindi kakailanganin, kailangan natin i-let go yan. Kasi talaga, kung ganyan tayo, hindi talaga tayo magiging good enough na magiging magtagumpay bilang isang kababaihan. Amen? Oo. At matatalo yung isip natin, mawawalan ng mga pag-asa sa buhay natin. Kaya kasi minsan tayo, talagang bigyan natin yung ano natin na huwag tayong mag-isip ng mga negative. Kailangan laging positive. Kasi yun talaga ang mas maganda. At mararamdaman natin na maging maisip natin parang bibitaw na tayo. Diba po? Kaya alisin natin sa ating mga isip. Kaya di ba po, mayroon tayong mga magbabasa tayo ng Bible na i-remind tayo. At pwede natin paghawakan kung ano yung nandyan sa atin. Na kaya din natin paghahawakan na masasabi natin na sa ating sarili na ito ang totoo at magbibigay ng kalakasan sa ating buhay. At hindi tayo madismaya at lagi tayong magtagumpay sa ating buhay. Amen? Diba, minsan nasasabi diba may kasabihan na sabi, iiyak pero hindi susuko. Amen? Mapapagod pero hindi hihinto. Maghihina pero lumalaban sa hamon ng buhay. Amen? Tama po, di ba? Kasi minsan tayo kasi hindi natin maiwasan yung problema. Kahit na tayo mga babae lang tayo, minsan pwede rin naman talaga tayong magiging sinasabi breadwinner. Tayo yung dadala sa buhay natin. Kaya talagang magiging malakas tayo lagi para tayo magtatagumpay. Amen? Oo. Ang una, yung first, sa pangangaral ko na ito, number 1, guidance and faith. Guidance and faith. God is in that city. Ito yun sa Psalm 46:5. God is in reading here. God is in that city, and it won't be shaken. He will help it at home. Sa Tagalog, ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanang Diyos na dakila mula sa umaga at saka ay kanyang alaga. Sinasabi dito na may Diyos tayong hindi sumisira at dakila siya sa ating mga buhay. Na kahit anong mga trials na dumating sa ating buhay, na ay kayang-kaya natin pag ang Diyos ay nasa buhay natin. Na kahit ano pa man, mayroon tayong Diyos na tumatalima sa ating palagi. Na hindi tayo basta-basta. Na hindi tayo basta-basta mabuwal. Hindi mabuwal dahil nandyan siya.
na nagbibigay ng pag-asa tumalima sa atin. Tulad ng mga pangako niya na pinaghahawakan natin na may katiyakan sa ating buhay. Amen? Amen. Yun, no? Sinasabi ko na talagang magiging malakas tayo bilang isang kababaihan na kailangan tayong maging malakas. Hindi tayo basta-basta mabubuwag. Pag mayroon tayong mga pinaghahawakang pangako. Amen. Number 2, inherit strength in every woman, strength and identity. Sa Proverbs 31:10, nakasulat po dito, a truly good wife is the most precious treasure a man can find. Ang kahalagahan ng mga kababaihan ay pag mag-contribute niya sa kanyang pamilya na magiging isang huwarang may bahay. Kasi tayo, mga kababaihan, bilang asawa o mga anak o sa babae, ang mga responsibilidad natin ay kailangan nating gawin. Ang kababaihan ay mayroon na ding taglay na kaya nilang gawin ang lahat ng taglay ng kalalakihan. Amen? Diba po? Kasi tayo kaya na rin natin gawin yung example, no, tulad sa akin, diba? Yung nakasakit si Rory, lahat, ako talaga lahat. Pati sa pagtrabaho, pagkain, pag-alaga, ako lahat. Kaya huwag natin kalimutan na ang babae talaga, kaya-kayang gawin natin bilang isang haligi ng tahanan. Amen? Oo, kaya huwag natin kalimutan na yung kalakasan natin, yung strong faith natin sa ating Panginoon, ay yun ang magbibigay sa atin lagi ng tagumpay. Kaya lang ang kababaihan ay mawawala ang kanilang kalakasan pag umiiral ang kanilang kahinaan sa buhay. Amen. Kaya huwag natin talagang isipin yung mga ganon. Kasi mawawala sa atin yung mga iniisip natin gawin para sa buhay natin. Yes. Pangalawa, sa Proverbs 31:25, she is strong and graceful, as well as cheerful about the future. Sa Tagalog naman, marangal at kapita-pita ang kanyang kaanyuan na wala siyang pangamba sa bukas na darating. Ang talatang ito ay napakaganda at nagbibigay taglay ng kalakasan sa ating mga kababaihan na ang buhay natin ay hindi natin mahuhulaan. Pero, kaya naman ipaglaban natin, gagawin natin sa maraming kaparaanan at ang gabay natin ay ang Panginoong Diyos. Yes. Amen? At lagi nagre-remind sa atin na papaalala sa atin na nagdadala ng kalakasan sa bawat kababaihan at dignidad o karangalan. Dahil pag ang babae talaga ay mayroong sinasabing dignidad o karangalan, ay talagang maganda yun para sa isang kababaihan. Amen. At kayang-kaya natin gawin sa darating na mga hinaharap na may mga kagalakan, kalakasan na galing sa ating Panginoong Diyos. At diba po, sa book ng Nehemiah 8:10, for the joy of the Lord is your strength. Amen? Yes. Ang nanggagaling talaga sa Panginoon, yung ating kalakasan, kagalakan. Kaya, pwede rin natin i-memorize. Kasi magandang verse dito sa Nehemiah 8:10. Amen? Opo. Pangatlo po, be strong and courageous. Joshua 1:9, I commanded you to be strong and brave. Don't ever be afraid or discouraged. I am the Lord your God, and I will be there to help you wherever you go. Amen. Tandaan mo na ang bilin ko, ito sa Tagalog po, tandaan mo ang bilin ko, magpapakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh sa iyong Diyos ay kasama mo
saan ka man mapunta. Amen. Diba, Hallelujah. ang ganda talaga yung verse na to, napakaano para sa ating mga babae. Sa panahon na may takot tayo at pangihina sa ating buhay, wag talaga natin, isipin talaga natin lahat na may Diyos tayo. Kasi, pag lagi natin iisipin, kanina na sinabi ko, yung mga negative thoughts, talagang hindi natin kakayanin. Dahil, syempre, babae lang naman din tayo. Oo. At dito sa aklat ng Joshua ay maraming banal na utos. Na laging malakas at tapang na pangako ang Diyos sa kanyang walang tigil, sa kanyang presensya na laging nandito sa ating buhay. Na totoong siya ang may rule control sa lahat ng ating buhay. Na siya ang nagmamay-ari sa ating buhay at sa kanya lang natin di matatagpuan ang kapayapaan na kahit saan tayo pupunta. Oo, tama naman. Kasi diba, sa ano naman na kailangan lagi natin uunahin ang Panginoon para tayo maglingkod para sa Kanya. Kasi diba, ang ganda ng na kung kahit saan tayo pupunta, ang Panginoong Diyos talaga ay dala-dala natin sa ating mga buhay. Kaya huwag nating kalimutan na ganun talaga na kailangan uunahin natin lagi ang Panginoong Diyos. Kasi ang Panginoong Diyos talaga ang gabay natin sa ating mga buhay. Amen? Pang-apat, power, love, and self-discipline. Sa 2 Timothy 1:7, God's Spirit does not make coward out of us. The Spirit gives us power, love, and self-control. Tama, kasi minsan tayo, ang banal na Espiritu talaga, yun ang nagbibigay. Pag ang banal na Espiritu, sabi na niya, pangalan ni Pastor Sa, na pag ang banal na Espiritu ay lagi nandito sa ating buhay, ay nagre-remind talaga yan sa atin lagi. Amen. Ang Espiritu talaga ay magbibigay sa atin ng power and self-control. Yung power na magiging tayo lagi. Diba, halimbawa, may kahinaan tayo, ang Panginoong Diyos talaga magbibigay sa atin ng power. At saka, sinasabi dito na ang Panginoong Diyos nagbibigay sa atin ng Espiritu may kapangyarihan tulad ng pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Na dahil ayaw ng Diyos na tayo maging mahiyain o maging matakutin o lagi natin pinaparangalan at lagi natin pinaparangalan ang Diyos Ama. Kasi yun talaga ang dapat na natin attitude para tayo magtatagumpay. Kasi ang kapaparihan talaga kailangan tagumpay tayo lagi. Hindi yung lagi tayong nandoon yung tagumpay sa ating buhay. Kaya bilang isang babae kasi, pag tayo ay tagumpay, lahat kasi mga problema sa ating tahanan, doon tayo ang tagapagsiwa. Kaya kailangan talaga tayong magiging, di ba sabi nga kanina, na magiging lagi tayong matapang, malakas, kasi lahat yan kasi ng mga katangian ng kababaihan ay pag yan ay nandito sa ating puso, sa ating sarili, hindi natin talagang tagumpay tayo lagi sa ating mga buhay. Sige po, isigaw nga po natin ang salitang tagumpay. 7 beses. Tagumpay! 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 Amen! Sige po, palakpakan natin ang lahat at tayo magtatagumpay sa ating buhay. Amen. Yes, hallelujah. Jeremiah 29:11, ito po yung panghuli, na I will bless you with a future filled with hope, future of success, Not of suffering. not of suffering. Yun lang.
9:11. Ito yung sinasabi na napakaganda yung no, I will bless you. Para ulitin ko rin sa ibang version, ito yung sinasabi na, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plan to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ito yung verse na pinaka-powerful na declaration ng ating Panginoon para sa ating buhay. Na di ba po, sinabi ko kanina, tagumpay, success. Kailangan talaga magtatagumpay tayo lagi. Dahil yan po ang sa future natin talaga napakaganda at nire-remind tayo na during sa ating mga pagkukulang, sa ating mga problema, lahat-lahat po talaga ang point natin, tagumpay sa ating buhay. Yes. To prosper you sa ating buhay. Tagumpay talaga. Lahat ng mga kababaihan, lagi tayong magtatagumpay sa ating buhay. Amen? Yan lang po. Panahal po ngayong gabi. Amen. Maraming salamat po. Sige, palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord! Hallelujah! Pinagpala ba ang bawat isa? Amen! Hallelujah! Kung tayo pinagpala ng salita ng ating Panginoong Diyos, hinihiling ko sa bawat isa na isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Sabi ko po, malakas na palakpak! Praise the Lord! At ngayong gabi, sa pangangaral pa lang ni Pastor Rabi, alam ko, pinagpala na tayo. Amen. At meron na tayong naisiksik na salita ng ating Panginoong Diyos sa ating puso. Naway at lalabas tayo. Amen. Nagawain na ito. Amen. Na talagang lubos na pinagpala. At dahil tayo pinagpala ng ating Panginoong Diyos, kaya natin magbigay. Amen po ba? Amen. Alam ko yung mga sundalo pa lang, bago pala pumunta sa gera. Amen. Nakahanda na ang bala. Praise the Lord. Amen po ba? At ngayong gabi, minsan pa, amen, tinatawagan ko po ang ating mag-exhort. Amen. Na pagbibigay, walang iba, kundi si Sister Michelle Villanueva. Palakpakan natin ang malakas ng ating Panginoon. Lakpak po para sa ating Panginoon. Okay, dadako tayo sa pagbibigay at tayo manalangin. Praise. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong masaganang pagpapala sa aming buhay habang dinadala namin ang aming mahal na buo at mga alay sa iyong harapan ngayon. Hinihiling namin na pagpalain mo ang mga kaloob na ito, gamitin ang mga ito para sa iyong kaluwatian. At samahan niyo po ako, Panginoon, na ikaw lamang po ang aming marinig, ang iyong tinig lamang po ang aming marinig sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Praise the Lord. Ngayon, meron po tayong may ganipala sa pagbibigay. Naranasan mo na ba ang magbigay ng lihim? Kapag nagawa mo ito, marami kang gantimpalang natatanggap mula sa Diyos. Para matanggap ang pagpapala mula sa Diyos, kailangan natin maging mapagbigay. Ang una, mapagbigay sa Lucas. Lucas chapter 6 verse 38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Ito, lagi po natin itong binabasa sa ating Biblia na ginagamit natin na upang tayo mapagbigay. Ito yung kusang loob natin kung ano yung binigay mo sa kapwa mo, yun din ang ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Praise. At pangalawa po, sa Mateo chapter 6 verse 4, gawin mong lihim ang iyong paglilimos at ang iyong ama na
nakakita ng kabutihan, ginagawa mo ng lihim ang isang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Yun yung pangalawang pagbibigay. Yun yung gawing lihim ang pagbibigay. Yun yung tipo na tao na kung gusto mo magbigay sa isang tao, huwag mo na sabihin sa iba, magbibigay ako sa kanya. Yun yung pinaka-the best way na kung gusto magbigay, magregalo, huwag mo lang sa inyo na ng dalawa. Kaya, kay Lord mo laging, si Lord lang kausapin mo, Lord, gusto ko magbigay sa kanya na sana matuwa siya. Yun yung laging way na matutuwa yung mo. Hindi yung papakita ko sa iba. Yun lang. At sa pangatlong, gumawa ng mabuti sa kapwa. Galatia chapter 6, verse 9 hanggang 10. At huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Yun lang, na hindi tayo nagsasawa sa mga pagbibigay, lalo na kay Lord. Kung meron man tayo, magbigay tayo, maliit man yan o malaki, at lagi natin sasabihin sa sarili natin, matutuwa ba yung pagbibigyan ko? Yun lagi natin sasabihin. At di natin laging sasabihin na, ay, gagantaplaan na ako ni Lord. So, walang ganon. Lagi lang natin sabihin sa sarili natin na yung pagbibigyan natin, matutuwa ba? O lalaitin tayo. Pero walang ganon. Parang wala namang ganon. Siguro mahiya na lang siya, kaya parang parang lalokohin ka lang. Pero praise God na lahat naman tayo dito, kahit yung mga wala yung mga kapatid natin dito, lahat naman sila ay mabubuti at sagana namang ang pagbibigay nila sa ating Diyos at talagang taos-puso silang magbigay. Kaya nga, turuan natin ang ating puso na maging mapagbigay na walang hinintay na kapalit dahil ang nakakita ng mabuting ginagawa natin ay gaganti sa atin. Yun yung ang ating Lord. Wala naman tayong ibang kakausapin kundi si Lord lang. Amen. Yun lamang po at tayo manalangin. Ama sa langit, salamat sa iyong masaganang pagbubukas palad sa pagbibigay Yes, namin. hallelujah. Ngayon, bukas ang aming mga puso upang maging mas kapagbigay na sumalali sa iyong pagmamahal. Pagpalain mo ang mga handog na ito upang itulong ang iyong kaharian at pagpalain mo kami bilang masayang nagbibigay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po natin magbigay sa Panginoon. Hallelujah.